Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH paitingin ang kolaborasyon sa US Centers for Disease Control and Prevention. AFP tinanggi ang ulat ng isang pahayagan ng China na nagtatayo ang Pilipinas ng base sa Escoda Shoal. Ilan sa mga Pinoy crew ng MV Navigator nakauwi na ng bansa. Senate President Chis Escudero inihayag na hindi sapat ang 35 pisong dagdag sa daily minimum wage. Pagpapalakas sa defense system ng Pilipinas, isinusulong ng Peace Advocates. Hinimok ang gobyerno na alisin ang mga EDCA sites. Roster sa Jones Cup, inilabas na, Paris-bound na dagdagan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nitong kamakailan lang ay nakipagpulong ang Department of Health o DOH sa pamumuno ni Secretary Teodoro Herbosa sa CDC Global Health Leadership na ginanap sa United States Centers for Disease Control and Prevention o CDC sa Atlanta, Georgia. Itinampok ng Global Health Leadership Meeting ang mga aktibidad sa kalusugan ng CDC sa Pilipinas, ang kanilang suporta sa mga inisyatiba ng bansa sa paghahanda at pagtugon sa public health emergency, pag-iwas sa mga sakit at pagkontrol sa non-communicable diseases. Sa pagbisita na ito, layunin ng bansa na paigtingin ang pakikipagtulungan sa CDC sa pagtatayo ng isang Public Health Operations Center, pamamahala ng mga sakit na maiiwasan sa bakuna, HIV, TB, hepatitis at marami pang iba. Kaugnay na balita, matatandaang nitong kamakailan lang ay pinangunahan ng Department of Health o DOH na kinatawan ni Assistant Secretary Paulo Teston ang turnover ceremony ng Bagong Pilipinas Mobile Clinics sa 7 probinsya ng Central Luzon sa Pampanga Provincial Capital. Samantala, handa na ang 83 mobile primary care facilities na makakarating sa lahat ng probinsya na magbibigay ng libreng serbisyong medikal. Ayon sa DOH, ang pagsisikap na ito ay naglalayong mapaigting ang accessibility sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga kapasidad sa pagpapatakbo ng mga unit ng lokal na pamahalaan. Nitong nagdaang ikalawa ng Hulyo ay formal nang inihayag ng Philippine Army at St. Luke's Medical Center ang kanilang pagtutulungan upang palawigin ang mga pribilehiyong medikal ng mga sundalo at kanilang mga dependents sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ang paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU ay pinangunahan ni Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido at St. Luke's Medical Center President at Chief Executive Officer Dr. Dennis Serrano. Ayon sa Philippine Army, ang kolaborasyong ito ay kumakatawan sa dedikasyon ng parehong organisasyon na pangalagaan ang kalusugan ng publiko at sumulong bilang isang alyansa upang lumikha ng isang mas malakas at mas matatag na bansa. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na hindi dapat maniwala ang publiko sa nilalaman ng isang pahayagan sa China na nagsasabing nagtatayo ang Pilipinas ng military base sa Escoda Shoal. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Kasama ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa at 3 44 meters na patrolling vessel, matagumpay na nakapagsagawa ng resupply mission ang PCG. Nakapaghatid ito ng mga supply sa mga Coast Guard stations sa mga isla at bahura na kung saan nananatili ang mga nakadestinong sundalo sa West Philippine Sea.
Ito ang ibinahagi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ayon sa kanyang post, ang pagsasama-sama ng 4 na barkong ito ng PCG ay isang simbolo ng patuloy na paninindigan at paglaban sa karapatan ng bansa sa teritoryo nito sa West Philippine Sea. Ngunit kwestiyon ito sa isang artikulo ng Global Times na isang pahayagan sa China. Ayon sa naturang ulat, 3 vessel ng PCG umano, bukod sa pagdala ng mga tubig, pagkain at gasolina, ay namataan din umano itong nagdadala ng mga building materials tulad ng semento. Kaya naman nakasaad sa ulat na lumalabas na ang Pilipinas ay gumagawa umano ng maritime base sa Escoda Shoal. Itinanggi naman ito ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Admiral Roy Vincent Trinidad, ito umano ay sariling naratibo ng China, kaya naman hindi dapat ito paniwalaan. Pagtitiyak naman ni Trinidad, patuloy ang pagtitiyak ng pamahalaan na masiguro ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Kaya naman asahan umano ang mas pinaigting na presensya sa West Philippine Sea tulad ng pagdami ng mga maritime at air patrol, gayon din ang pagtatalaga ng ships ng mas matagal sa kinakailangan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa ating ulat panahon, nananatili pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa bahagi ng Palawan at Timog Mindanao. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Bahagyang pulupulong mga pag-ulan naman sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. At posibleng flash floods naman sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Senate seat ni DepEd Secretary Sonny Angara mananatiling bakante. COMELEC nakasalalay sa desisyon ng Senado. DILG Secretary Benhur Abalos pinabulaanan ng pahayag ukol sa hindi pagsipot ni Davao Mayor Baste Duterte. 15 sa 27 Pinoy crew ng MV Navigator nakauwi na ng bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ligtas nang nakauwi ang ikalawang batch ng mga Pilipinong mandaragat ng MV Transworld Navigator kahapon, ikalawa ng Hulyo. Kinabibilangan nito ng 10 Pilipinong crew kung saan nauna namang nakauwi ng bansa ang unang batch na kinabibilangan ng 5 Pinoy seafarer. Mula sa 27 na sa 12 Pilipinong marino pa ang inaabangang makauwi ng bansa matapos ang naganap na pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa kanilang sasakyang pandagat sa Red Sea. ₱6.352 trillion. Ito ang inaprubahang national budget ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa taong 2025. Ito ay matapos ang presentasyon 2025 ng National Expenditure Program ni Budget Secretary Amina Pangandaman. Sa ilalim nito, magiging prioridad ang food security, social protection, healthcare, pabahay, disaster resilience, infrastruktura, digital connectivity at energization. Hanggat hindi pa nagdedesisyon ang Senado na mapunan ang iniwang posisyon ni DepEd Secretary Sonny Angara, mananatili itong bakante ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Upang mapunan ang posisyon, nakasalalay ito sa Senado kung magsasagawa ng special election, ngunit kung hindi ay hahayaan na lamang itong bakante hanggang sa matapos ang termino.
kung sakali mananatiling nakabakante ang dating posisyon ni Angara sa Senado hanggang sa susunod na halalan sa susunod na taon. Nagbigay pahayag si Senate President Cheese Escudero sa kamakailang pag-aproba sa dagdag na 35 piso sa daily minimum wage. Ayon sa kanya, hindi sapat ang dagdag na sahod dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Francis Riodique para sa balita. Kwinestyon ni Senate President Cheese Escudero ang batayan ng kamakailang pag-aproba sa pagtaas ng daily minimum wage. Ayon kay Escudero, hindi angkop ang kalkulasyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na 35 pesos na dagdag na minimum wage. Mula sa 610 pesos na daily minimum wage ay magiging 645 pesos na ito. Aniya hindi ito sumasalamin sa tunay na halaga ng pamumuhay. Kulang umano ito sa pagtugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa lalo na dahil sa patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Paggigiit pa ni Escudero, palaging kulang ang ibinibigay na dagdag sahod ng RTWPB. Dagdag pa rito, binahagi rin ng senador na 100 pesos na aumento sa sahod ang ipinanukala ng Senado. Samantala, ayon naman sa Department of Labor and Employment o DOLE, maaari pa itong iapela. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, asahan ng motion for reconsideration na ipafile sa National Wages and Productivity Commission o NWPC. Kahit sino umano ay maaaring umapela sa NWPC sa loob ng 10 araw ng paglathala ng mandato na dagdag sahod. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa nakahayag na di umano'y sentimiento ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos na ulat ng isang online newspaper, pinabulaanan niyang walang katotohanan nito. Ang pahayag na ito ay ukol sa hindi pagsipot ni Davao City Mayor Baste Duterte sa kanyang responsibilidad sa mga nasalanta ng baha, kung saan ang nakatala sa pahayag ay plano nilang magpaliwanag ito sa ahensya. Paglilinaw ni Abalos, wala itong katotohanan, kaunay ang ahensya. Mariing inilahad ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang tulong pinansyal na natatanggap ng mga benepisyaryo sa programa ng kagawaran ay kanila lamang at hindi maaaring kunin ng iba o kaltasan. Ito ay matapos magkaroon ng insidente sa Davao del Sur kung saan bawas na umano ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo. Kaya't paalala ni Gatchalian, dapat nabuo ang kanilang matatanggap at huwag magpapaloko dahil ito'y nagmula sa gobyerno. Hinikayat naman ng DSWD na ipagbigay alam sa mga tanggapan ng DSWD Field Office sakaling makaranas ng ganitong klase ng pang-aabuso upang mabigyan ng agarang aksyon. Higit sa 1 tonelada ng shabu ang nahuli ng Bureau of Customs matapos ang investigasyon nito sa pribadong yate na natagpuan sa Nasugbu, Batangas. Para sa iba pang detalye, narito ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nagugnay ang Bureau of Customs o BOC at Philippine National Police o PNP, maging ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa investigasyon ukol sa pribadong yate, lulan ang ilegal na droga o shabu. Sa operasyong na isagawa ng ahensya, ang ilegal na droga ay may timbang na higit sa 1 tonelada na nagkakahalagaan ng lagpas sa 9 bilyong piso. Kabilang rito ang pagkakakumpiska sa 3 hindi dokumentadong yate na natagpuan sa Nasugbu, Batangas. Bunsod dito, papatawa naman ang may-ari ng yate ng warrant of seizure and detention, maging ang parusa ukol sa paglabag ng Customs Modernization and Tariff Act. Pahayag naman ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio, patuloy silang makikipag-ugnayan sa iba pang ahensya maging sa mga kaagapay na karatig bansa upang solusyonan ang issue sa paglaganap ng mga kontrabando. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Arestado ang 4 na Indian national sa Tawi-Tawi dahil sa sinususpetsyang ito'y namamalagi sa bansa ngunit sa ilegal na paraan. Ang dahilan alamin mula sa balitang hatid ni Jade Buhoy. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 4 na Indian national sa Tawi-Tawi dahil sa kanilang mga ilegal na dokumento habang namamalagi sa bansa. Ayon kay BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr., nahuli ang 4 na Indian national habang sila'y bumabiyahe kasama ang kasintahang Pilipina. Sa ulat naman ng Philippine Coast Guard o PCG, ang 4 na Indian national ay kinilala bilang sina Lakhwinder Singh Brar, Parwinder Singh, Sukraj Singh Dub at Jagjit Chauhan. Sa inspeksyon ng PCG na pag-alaman na ang mga dayuhan ay walang immigration stamp sa kanilang mga pasaporte at nadiskubreng kabilang sila sa tala ng mga dayuhang hindi maaaring makapasok sa Pilipinas o blacklisted sa BI. Dahil dito, agad na sinampahan ng paglabag sa Philippine Immigration Act ang mga nahuli. Pahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinco, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnay sa PCG para sa kaligtasan ng pampang ng bansa laban sa mga ilegal na dayuhan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. PNP-ACG na itala ang pagbaba sa kaso ng cybercrime. Pagpapalakas ng defense system ng Pilipinas isinusulong ng ilang peace advocates. Hinimok ang gobyerno na alisin ang mga EDCA site. K-pop BTS member Kim Seokjin, isa sa mga torchbearers sa Paris Olympics 2024. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isinusulong ng ilang peace advocates ang pagpapaalis sa mga EDCA sites sa bansa kasabay ng pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas para maging ganap na independiyenteng bansa sa usaping seguridad. Ang kaganapan tutukan sa ulat ni Princess Castro. Pagpapalakas sa external defense system ng Pilipinas at pag-alis sa mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Yan ang mga isinusulong at iminumungkahing hakbang ng ilang peace advocates sa naging talakayan nitong Martes sa Quezon City. Ito'y bunsod ng mga kasalukuyang hamon na kinahaharap ng bansa patungkol sa teritoryo at seguridad ng mga mamamayan. Sa naganap na talakayan, napag-usapan ang tensyon sa West Philippine Sea o WPS kung saan naiipit umano ang Pilipinas sa potensyal na away ng Estados Unidos at China. Ayon kay Roland Simbulan, geopolitics analyst at university professor, maaari umanong madamay ang Pilipinas dahil na rin sa pagkampi ng bansa sa Amerika. Kaya nga si Putin dito sa sinasabi sa news report na ito, ina-alert niya yung kanilang mga nuclear forces in Russia. No? And probably part of that readiness and alertness is to target U.S. sites here in the Philippines kasi dito ngayon ang deployment. Sa pagbubukas na pahayag ni Professor Simbulan, binigyang diin nito na ang intensidad sa sitwasyon at antagonismo ay maaaring magdulot ng gera kung saan may posibilidad din anya na maging battleground o field ng dalawang bansa ang Pilipinas. Isa sa kanyang mga ipinunto bilang halimbawa ay ang joint military exercises na kasalukuyang isinasagawa ng Pilipinas kasama ang ilang dayuhan. Paliwanag niya, ang regular na pagsasagawa nito ay walang katiyakan kung ano ang maaaring kahantungan ng Pilipinas. Kaya't giit ni Simbulan, alisin na ng gobyerno ang mga EDCA sites sa bansa dahil kung ito ay sakaling madagdagan pa, maaari nitong sakupin ang buong teritoryo. Dagdag pa niya,
Matatandaan na isa ang Clark, Pampanga at Subic, Zambales sa mga lugar na pinaglagakan ng military bases sa bansa. Sa kabilang banda, kasabay ng talakayan ay ang pagpresenta ng ikatlong edisyon ng libro ni Professor Simbulan na pinamagatang The Basis of Our Insecurity, kung saan ilan sa mga nakapaloob at highlight ng libro ay ang pagsulong sa independent foreign policy, pagpapaalis ng foreign military bases at mga usapin gaya ng mungkahing murang matrikula at bigas. Bukod kay Professor Simbulan ay dumalo rin sa naganap na forum si Princess Nemenso, feminist at anti-poverty activist, kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng librong isinulat ni Simbulan. This, some very few books, no, have become, this particular book has become like a Bible for activists. Anya, sa usapin naman sa pinag-aagawang teritoryo, hindi rin umano nakikitang solusyon na isuko na lamang ang maritime zone ng bansa sa China dahil ito ay pagmamay-ari ng bansa. Matatandaan din kamakailan na sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi papaapi at pasusupi lang Pilipinas sa panahong nagigipit ito sa sariling teritoryo. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagpapatrol at pagantabay ng Coast Guard at mga hukbo ng bansa sa WPS. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nakitaan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na bumaba ang kaso ng mga cybercrime sa bansa nitong nagdaang Hunyo. Makibalita kay Daniza Lopez. Bumaba ng 36% ang kaso ng mga cybercrime mula Enero nitong taon hanggang Hunyo, kung saan malaki ang diferensya kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa pagbabahagi ng Philippine National Police o PNP, nakitaan ng PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na bumaba ang bilang ng mga reklamo nitong taon, kung saan 8,177 reklamo na lamang ang natanggap ng ahensya kumpara sa nakalipas na taon na nasa mahigit 12,000. Ilan lamang sa mga cybercrime na inirereklamo ay ang modus sa online selling, investment at credit card. Paglalahad ng PNP-ACG, ang pagbaba sa mga kaso ng cybercrime ay isang patunay na epektibo ang mga isinusulong na kampanya at cybersecurity measures ng pamahalaan. Kung kaya't patuloy ito sa pagpapaalala sa publiko na maging mapanuri, makilatis at maingat sa pakikipagtransaksyon online upang hindi maging biktima ng online scam. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang paghahanda sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA, ay naghihintay na lamang ang Quezon City Police District o QCPD sa magiging direktiba ng Philippine National Police o PNP ukol sa preventive measures. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa paparating na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay tinitingnan ngayon ng Quezon City Police District o QCPD ang liquor ban at gun ban na ipatupad sa lungsod ng Quezon. Ukol naman sa suspension ng permit to carry outside of residence ay kasalukuyang nag-aabang na lamang ang QCPD sa magiging desisyon ng Philippine National Police o PNP ukol dito. Ito'y ayon sa naging kumpirmasyon ni QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan, kung saan nakatakda ring makipag-ugnayan ito sa mga rally organizer para siguruhin na magiging maayos ang daloy ng protesta. Sa kasalukuyan ay malugod na ibinahagi ni Maranan na walang pagbabanta sa seguridad ang natanggap ng QCPD ukol sa SONA. Nakatakda namang ikalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mahigit 22,000 kapulisan para sa pagtitiyak ng seguridad ng publiko. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.
Kasado na ang mga pambansang koponan na lalaban para sa Jones Cup ngayong taon. Kasabay nito ay patuloy naman ang pagdagdag ng mga atletang tutungo sa Paris para sa Olympics. Narito si Princess Castro para sa detalye. Inilabas na ng Jones Cup ang lineup ng mga national hooper ng Pilipinas na lalaban para sa 43rd William Jones Cup sa Taipei, Taiwan. Para sa panig ng Strong Group Athletics, pamumunuan ni Head Coach Christian Justin Tew ang pambansang koponan na binubuo ng 15 players. Sa kabilang court naman, buo na rin ang team ni Head Coach Patrick Aquino na may 16 na players na maglalaro para sa Gilas Pilipinas Women's Basketball Team. Ang kompetisyon ay nakatakdang ganapin sa ika-6 hanggang ika-10 ng Hulyo. Samantala, patuloy naman ang pagdagdag ng mga Paris-bound ngayong papalapit na ang kick-off start ng Summer Olympics ngayong taon. Kapwa nakaabot sa listahan ng athletics pride ng bansa na sina Lauren Hoffman at John Cabang Tolentino. Sa 55.72 seconds clock in ay naiuwi ni Hoffman ang pilak na medalya sa nagdaang Drake Relays na ginanap sa USA. Dahil dito, pasok na sa 400-meter hurdles category ang Filipina hurdler para sa Paris Olympics. Habang kwalipikado naman si Tolentino sa kategoryang 110-meter hurdles kung saan kasalukuyang hawak niya ang pambansang record ng Pilipinas na 13.37 seconds frame. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Filipino Army, get ready dahil mapapasama bilang torchbearer ang worldwide handsome BTS member na si Kim Seok-jin para sa darating na Paris Summer Olympics 2024 sa ika-26 ng Hulyo hanggang ika-11 ng Agosto. Ito ay matapos kumpirmahin ng ilang Korean media outlet nitong Martes sa ika-2 araw ng Hulyo. Kaugnay nito ay nakatakda namang tumungo ng France si Jin sa ilang mga araw. Ngunit wala pang opisyal na pahayag tungkol sa detalye ng lokasyon at schedule ng torch relay. Makakasama ni Jean sina former Ivorian soccer player Didier Drogba, former French-American basketball star Tony Parker at ilan pang mga tanyag na personalidad. Tinatayang 11,000 katao ang inaasahang lalahok sa Olympic torch relay. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH paitingin ang kolaborasyon sa US Centers for Disease Control and Prevention. AFP tinanggi ang ulat ng isang pahayagan ng China na nagtatayo ang Pilipinas ng base sa Escoda Shoal. Ilan sa mga Pinoy crew ng MV Navigator nakauwi na ng bansa. Senate President Chis Escudero inihayag na hindi sapat ang 35 pisong dagdag sa daily minimum wage. Pagpapalakas sa defense system ng Pilipinas, isinusulong ng Peace Advocates. Hinimok ang gobyerno na alisin ang mga EDCA sites. Roster sa Jones Cup, inilabas na, Paris-bound na dagdagan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.